Pinalilibutan ng karagatan ng buong Pilipinas. Katunayan nito ay mas malaki ang anyong tubig kaysa sa anyong lupa ang bahagdang nasasakop nito, ang teritoryo ng Pilipinas. At alam naman na siguro ng lahat na pulo-pulo ang teritoryong inasasakupan natin. Ibig sabihin, pinaghihiwa-hiwalay tayo ng anyong tubig na ito. Kung kaya siguro iba-iba ang ating mga lingwahe. May pagkakaiba sa paniniwala, iba't ibang pamahiin at iba't ibang mga kwento. Noong bata pa ako, ay kahit matatakutin, paborito ko ang mga kwento-kwentong kababalaghan. Kung kaya't napapansin niyo siguro na halos puro misteryo ang mga tema ng vlog ko. At dahil na rin siguro sa mga impluensya ng mga kaibigan na vlogger din. Tulad halimbawa ni Tirik PH. Kilalanin niyo siya o bisitahin sa kanyang channel. Tiyak, marami kayong matututunan. Higit sa 140 ang mga naitalang ethnic group sa Pilipinas. Lahat ay may kanya-kanyang mga paniniwala. May kanya-kanyang anito, mga Diyos na sinasamba, na pinaniniwalaan. At sa 140 grupong ito, ay higit sa 500 mga nilalang, mga Diyos, anito, Diyosa, halimaw o mga demonyo ang mga naitala na bilang kasama sa record ng Philippine mythology. Isa sa mga pinakasikat na nilalang sa buong Pilipinas ay ang si Yokoy. Masasabi kong buong Pilipinas ay alam kung ano ito. Hindi kagaya ng ibang nilalang tulad ng Amaranhig na sikat lamang sa kabisayaang parte ng Pilipinas at ng Rigit-Rigit na sa mga isla malapit sa Romblon kilala. Sinasabing ang si Yokoy raw ay pinaniniwalaang nakatira sa mga karagatan ng Pilipinas. Meaning, hindi ito nag-iisa. Hindi ito nag-iisang nilalang lang. Marami sila. At kung medyo pamilyar nga kayo sa mga nilalang na tulad ng si Yokoy, ay ang Serena ang counterpart ng mga ito. Nakakatawa lang kasi nga, ang Serena ay kalahating tao mula pusod hanggang muka. Samantalang ang si Yokoy ay kalahating isda mula pusod hanggang muka. Nakakapagtampo lang naman kasi yung isipin ito. Pagka lalaki, pangit. Pag babae, magaganda. Nasaan ang hustisya? Ang Yokoy ay masasabing isa sa mga halimaw ng Philippine mythology. Inilalarawan sila ng karamihan na kulay berde at kulay tsokolate. Halos kawangis ito ng tao sa pangangatawan. Ngunit imbis na balat, nagtataglay sila ng kaliskis sa buo nilang katawan. Ang mga daliri nila sa kamay at paa ay kagaya ng sa palaka o kagaya ng sa palikpik ng isda. Mayroong balat na nagdurugtong sa mga ito sa bawat daliri na malamang ay nakakatulong sa kanila kung sila ay nasa tubig. Ang mukha nila ay inihahalik tulad sa isang isda na katulad ng sa lionfish o katulad ng sa isang isdang bato. Malapad ang bibig at mayroong malalaking mata. At may mga tainga sila na katulad ng kahitsurang palikpik ng isda. Sinasabi rin na mabagal sila kung pumilos kapag sila ay nasa lupa. Pero huwag ka, walang kapantay ang kanilang bilis kapag sila ay nasa tubig na. Kilala rin sila sa ibang parte ng Pilipinas sa pangalang Kataw. Ito na ang bad side. Kilala ang mga Yokoy bilang mga bantay tubig na mga nilalang. Siyempre nga naman, babantayan mo ang kapaligiran kung saan ka naninirahan. At take note, daang taon na raw silang nasa mundo, kung kaya't nararapat lamang ang sila irespeto. Pero karamihan sa mga mamamayan, lalo na sa mga parting baybayin ng mga isla ng Pilipinas, ay itinuturing silang mga salot. Sa kadahilan ng naitataboy daw nila ang mga isdang dapat sana ay mahuhuli ng mga mangingisda. At may mga kwento-kwento pa na ang mga nilalang araw na ito ay nangunguha ng buhay. Nilulunod nila ang mga ito o nilulunod nila ang kanilang mga biktima at may mga nagsasabi na kumakain o kinakain nila ang mga malas na taong matitsyempohan nila. Sa parting Kabisayaan ay may mga mangilan-ngilang mga tao na nagpapatotoo sa mga ito at ang iba pa nga ay nagsasabi na ang isa o ilan sa kanyang mga kapamilya ay kinuha nga ng Yokoy. May mga footage din na mga kumakalat sa Facebook at sa YouTube na nagpapatotoo nga na buhay ang mga Yokoy o totoo ang mga Yokoy. Kung totoo o hindi ito, kayo nang bahalang humusga. Ang ilan naman, ayon sa mga kwento-kwento, ay sinasabi nilang makapangyarihan daw ang Yokoy o may sumpa raw ito. Kung mararamdaman daw niya o ng Yokoy na may panganib sa paligid niya, ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. May ilan na nagsasabing makapangyarihan daw ang mga nilalang na ito.
Kaya nitong gumawa ng malalaki at malalakas na alon na kayang magpataob kahit ng maliliit na barko. Kaya rin itong gumawa ng ipo-ipo sa tubig. Sa Ingles, whirlpool. Kayang-kaya nitong tumawag ng malalakas na bagyo, malalakas na hangin, at mga kidlat. Nakakatakot, di ba? Pero hindi lang naman puro kasamaan ang mga nasusulat patungkol sa nilalang na ito. May mga nagsasabi rin na ang Siokay nga raw ay biyaya o nagbibigay biyaya sa mga tao, lalo na sa mga mayang isda. Ibang mga liblib na parte nga ng mundo ay inaalayan sila upang humingi ng permiso o magpasalamat kapalit ng masaganang huli. At ang ibang tao naman ay naniniwala tumutulong ang kaibang nilalang na ito sa mga naliligaw na mangingisda at mga taong nangangailangan ng tulong dahil nga sa mga lumubog na barko. At ito pa nga ang kwento. May isang ilog dito sa Pilipinas na pinaniniwala ang binabandayan nga raw ng di umano'y Siokay na i-feature pa nga ito sa KMJS. Kung kaya naman sa kabila ng napakaraming mga mamamayan na naninirahan na nakapaligid sa nasabing ilog, ay tinuturing itong pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Napakalinaw ng tubig dito na pwede mong inumin sa kalinisan. Sikat at dinarayo na rin ito ng mga turista. Ang mga Siokay ay mga lalaki at ang mga counterpart nila ay mga sirena. Mga naggagandahang mga dilag na may nakahihipnotismong mga boses. Hindi ka na nga raw aalis sa tabi nito at pipilitin pong makalapit sa kanya kung maririnig mo sila na kumakanta. Hanggang sa sinasabi ng araw na mamatay ka na sa kakapakinig sa kanya dahil sa gutom at pagkatuyot. Kung kaya naman Siokay to the rescue. Siyempre nga naman, kung ako sa Siokay, ililigtas ko na lang ang mga kalalakihang inaakit ng mga sirena kaysa naman maging karibal pa sila nito sa mga jowa nilang mga sirena. Ang lahat ng nilalang, pangit man o maganda sa paningin mo, ay nararapat lang na igalang. Respeto, ika nga nila. Lahat tayo ay may karapatan na i-enjoy ang kalikasan. Libre ito. Pero dapat ingatan. Malay mo, ay may nagbabantay dito. Malay mo, laging may nakamasid sa'yo habang naglalakad o lumalangoy ka sa tubig. Ang masasabi ko lang ay maging matalino at maging mapanuri, maging mapagmasid ka. Dahil marami pa tayong hindi nalalaman. Baka mamaya, magulat ka na lang. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbibigay ninyo ng oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na hindi ito isang libro, bagkus ay isang normal na YouTube vlog lamang. Maraming salamat mga kaibigan. Huwag po tayong magsasawang sumuporta. Hanggang sa susunod pong video, mga kasama. Nagkaroon ako ng kapangyarihang kausapin ng buong mundo. Ngayon pakinggan mo